Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good afternoon, good noon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayo sabihan ng mapagpalang araw ng linggo. And I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus na lagi pong nagsasabi, ano man po ang ating mga pinagdadaanan, ano man yung ating mga problema, gaano man po ito ka-challenging, gaano man kahirap, gaano man kabigat yung mga pinagdadaanan nating problema, gusto ko po sabihin sa inyo, tiyak, biblically speaking, mas marami pa rin po tayong dapat ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Today ay, alam niyo po, new month, new series po tayo, pambira, napakabilis po ng panahon. Ngayon, pumasok na po tayo sa second quarter ng taong ito, January, February, March, ngayon po April. And right now, napakaganda po ng ating topic, new month means new series. Welcome po sa ating April series entitled Undefeated. Pwede po bang i-type niyo sa comment section, Undefeated. Victory through Christ alone. Katagumpayan na matatagpuan lamang kay Kristo lamang po. Napaka-importante po na tanong, no, na pinagdadaanan po nating lahat. Kung panalo na si Kristo, bakit parang maraming Christian ngayon ang talunan pa rin sa buhay? Let me just repeat it. Kung panalo na si Kristo, sabi natin, victory through Christ alone. Kung panalo na si Kristo, bakit parang talunan pa rin ang maraming tao sa kanilang Christian life? Now, bago po ako magpatuloy sa ating pong talakayin sa umaga, tanghali, gabi, depende ng oras po kayo nakakapanood ngayon, pwede nyo po ba munang i-type sa comment section, where are you attending right now? Sang panig ka ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sang panig ka ng mundo ngayon, maybe yung iba po sa atin, shout out sa mga nanonood po sa atin from Dubai, Qatar, meron pong nanonood sa atin from Nigeria, meron pong nakaka-attend sa atin from Spain, from Norway, from Los Angeles, California. We have amazing people from, iba naman nasa Cavite, iba naman nasa Mindanao, Saudi Arabia, shout out po sa inyo at saan man pong panig ng mundo. Ano man po ang inyong pinagdadaanan, napakaganda po ng ating mga pag-uusapan. Kaya kapit lang po kayo sa buong buwan po ng April. Pag-uusapan natin itong topic natin na undefeated victory through Christ alone. Now, let's be honest. Ngayon po ay Resurrection Sunday. Alam po natin, biblically speaking, na si Jesus Christ po ay nag-resurrect. Pero bakit parang natatalo pa rin ang maraming Christian pagdating sa kasalanan? Naririnig na po natin yung victory, pero bakit parang nabubuhay pa rin tayo sa takot? Maraming naniniwala na tayong tagumpay na kay Kristo, pero bakit ang bilis pa rin nating sumuko sa laban? Now, malinaw po sa text na ating po pag-uusapan sa araw pong ito, sa 1 Corinthians chapter 15, verses 54 hanggang 58, babasahin ko po sa inyo sa Tagalog para yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa ay hinahanap din nila, namimiss nila yung Tagalog na version ng pagbabasa ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 15, verses 54 through 58, dito po natin kukunin yung mga main points po na pag-uusapan natin sa first installment ng ating April series entitled Undefeated Victory Through Christ Alone. Samahan niyo po ako sa verse 54. Ito po ang sabi, at kapag ang katawang ito na nabubulok at namatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na nilupig na ang kamatayan. Ganap na ang tagumpay. Verse 55, nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan ang iyong kapangyarihan? May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan, at may kapangyarihan ng kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Verse 57, ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 58, kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng Kanyang banal at makapangyarihan salita. Now, bago tayo dumako sa mga life application principle ng verse na ito, let me just explain to you the context, no? Yung 1 Corinthians chapter 15, tungkol po yan sa resurrection. I-type nyo nga po sa comment section, resurrection. Ito po ay patungkol sa muling pagkabuhay kung saan pinatunayan po ni Apostol Pablo na si Hesukristo ay tunay na nabuhay muli.
Kagaya ng mga naririnig natin ngayon, hindi totoong nabuhay si Christ, na peke yung kanyang resurrection. Now, napakaganda nito kasi pinatunayan ni Apostle Paul na isang apostol ng ating Panginoong Hesus na tunay na nabuhay muli si Jesus Christ. At dahil dito, sinasabi niya, lahat ng nasa kanya, meaning lahat ng nakipag-isa sa kanya, lahat ng may relationship kay Jesus, ay kung paanong nagkaroon si Jesus ng glorified body, ng resurrected body, ganun din po ang magiging katawan ng mga taong tunay na nanampalataya sa ating Panginoon. Now, napakaganda nito kasi if you're going to study yung context pa nito, sinulat ito ni Apostle Paul dahil mismo sa loob po ng iglesia sa Corinth, may mga nagsasabi na wala daw resurrection. Perhaps ito po ay naapektuhan yung mga Christian sa Corinth noon, ay naapektuhan po ng mga Greek philosophy at posibleng influence po ito ng mga Sadducees. Remember, nung unang panahon ni Jesus Christ, may dalawang may dalawang party na kung saan very kilala na mga tiga-usig o persecutor ni Christ. Yung mga Pharisees at yung mga Sadducees. Yung mga Sadducees, naniniwala sila na walang bodily resurrection. Tumatanggi sila doon sa teaching na muling pagkabuhay. So most probably, may mga Christians na naapektuhan nito. Kaya naman sa verse 54 at saka sa verse 58, ang climax ng argument, ipinapakita ni Kristo through the writing of the Apostle Paul na tapos na ang laban, natalo na ang kamatayan, at dahil inalis na ito ni Kristo, wala na yung sting, wala na yung, alam mo yon, yung kasalanan, yung sting ng kasalanan sa atin. Kaya pagdating ng verse 58, malinaw yung application na mamaya pag-uusapan natin. So pinapakita lamang po ng passage na ito na merong katagumpayan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. I remember yung quote po ni John Piper, sabi niya, "The resurrection is the victory of God that becomes the victory of His people." Kapag ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sumasa iyo rin yung resurrection power ni Christ. Kaya naman po sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakaka-attend, samahan niyo po ako sa first installment ng ating April series entitled Verified Victory. May nanalo na. Type nyo nga po sa comment section, Verified Victory. May nanalo na. Now, ano yung pwede po nating matutunan sa mga sandali pong ito? Because Christ is risen. Dahil nabuhay muli, dahil nag-resurrect si Christ mula sa mga patay, we live in 3 victories. May 3 katagumpayan po na dapat isinasabuhay ng mga Christian sa panahon pong ito. Number 1, sabi po ng verse 54, basahin na natin sa English. "When the perishable has been clothed with imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?" Verse 7, "The sting of death is sin, and the power of sin is the law." Because Christ is risen, we live in 3 victories. Unang katagumpayan, victory over sin. Can you type that in the chat? Victory over sin. Sabi po ng verse 6, "The sting of death is sin." Pag sinabi pong sting, yung English word na sting, galing po yan sa Greek word na kentron, na ang ibig sabihin ay tusok, lason, deadly point. Now, ibig sabihin, ang sinasabi lang ng verse na ito, na ang kasalanan ay lason na pumapatay. Mabigat ito. Pero dahil sa ganun kabigat ang kasalanan ilalayo ka niyan kay Lord, ang kasalanan ipapahama ka niyan, ang kasalanan dadaling ka niyan sa lake of fire, ang kasalanan maraming sisiraing pamilya, maraming sinirang gobyerno, maraming sinilang gender. Napaka-importanteng matutunan po natin ng kasalanan ay very deadly. Pero dahil sa resurrection, nawala na ang kapangyarihan ng kasalanan. So, dahil Christian tayo, dahil tumanggap ka kay Jesus, may katagumpayan po tayo against sin. Hindi na tayo dapat alipin ng kasalanan. Hindi na tayo dapat kinokontrol ng kasalanan. Hindi na dapat kinokontrol ng kasalanan ng ating buhay. Dahil kay Kristo ka na, you have the power to say no. Listen to this very carefully. Sin no longer reigns where Christ truly lives. Kung totoong buhay ang ating Panginoon sa buhay mo, hindi ka na paghaharian ng kasalanan.
Now, you need to catch this. Ito pong mga statement ni Apostle Paul, hindi lang ito basta theology. Ito dapat ay nakikita sa buhay mo. Hindi yan yung, na-amaze ako sa ginawa ni Lord. Talagang na-amaze ako sa kanyang resurrection. Tama naman po yun. Pero hindi lang ito basta theology. Ito po dapat ay nakikita sa ating buhay. Now, paano tayo mamumuhay na meron pong katagumpayan over sin? Number 1, dapat matutunan po ninyo, we need to stop normalizing sin. Kung gusto mong maglakad sa katagumpayan against sin, hindi mo dapat nino-normalize ang sin. Hindi mo dapat gina-justify ang kasalanan na okay lang naman, ginagawa nga ng kumpare ko eh. Okay nga, ginagawa naman ng classmate ko eh. Ginagawa nga ng kapitbahay ko, kaya dahil ginagawa nila, dahil mukhang uso, dahil mukhang masaya, gagawin ko na rin. Sige na, nagnanakaw sila, magnanakaw na rin ako. Sige na, gina-justify naman nila yung immorality nila. Eh, di gawin ko na rin. Total, yung mga katrabaho ko, ganun din naman ang ginagawa. Nandadaya sila. Mandadaya na rin ako. You see, stop normalizing sin. Kapatid, gusto ko sabihin sa if you're a Christian, hindi ka alipin ng kasalanan. O kaya wag kang umaasta na alipin. Isa pa, we need to fight temptation aggressively. Let me just repeat it. Fight temptation aggressively. Ang kasalanan, hindi dapat to basta iniiwasan lang. Pinuputol, nilalayuan, iniiwasan ng mga triggers. Kung ang cellphone mo ang nagtitrigger sa'yo para makapanood ka ng malaswa, abay teka, bawas-bawasan mo na ang panonood. Baka yung FYP mo pagka-chinek at nakita, hindi na pala pag nakikita ni Lord yung FYP mo. Ano yung algorithm na lumalabas sa social media mo? Iwasan ng phone, bawas-bawasan, kontrolin natin. Kung ang tao ang dahilan, lumayo ka sa mga taong tumutulong sa'yo para maging immoral. Lumayo ka sa mga tao na kung saan ginagamit ng dyablo para ano? Para lumayo ka rin sa Diyos. Iwasan ang mga lugar na dahilan kaya ka bumabalik sa dati mong kasalanan. Listen to this very carefully. Na pagtagumpayan na ng Diyos ang kasalanan. So, victory is not passive. It is fought daily. Hindi yan na, okay, tinanggap ko na si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas, tapos wala ka nang gagawin? Tutunganga ka? No. As a victorious Christian, victory is not passive. It is fought daily. Isa pa, napaka-importante, we need to preach the truth sa ating mga sarili. Kapatid, hindi po basihan ng feelings para sa katotohanan. Hindi feelings ang basihan mo, kundi ang katotohanan. Lahat tayo may kanya-kanya tayong feelings. Kaya lang delikado. Ang sabi ng Bible, the heart is deceitful above all else. Hindi ko kaya, ganito yung pinagdadaanan ko, ang daming triggering point, full of anxiety. Yes, may mga nararamdaman at may naiisip tayo. But just because na naisip mo at naramdaman mo doesn't mean na yun ang katotohanan. Sabihin mo sa sarili mo, hindi na ako alipin ng kasalanan. Patay na ako sa kasalanan kasi buhay na ako kay Kristo. May kapangyarihan, listen to this very carefully, brothers and sisters in Christ. If you're a follower of Christ, may kapangyarihan kang tumanggi sa kasalanan. Hindi ka isang tao na talunan na I'm an ordinary loser trying to win. Hindi yan ang tinuturo ng Bible. Panalo ka na. Why? Because you are fighting. Catch this. You are fighting on a one battle. Lumalabang ka sa isang digmaan na napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus. Kaya you need to live righteously daily. Mabuhay ka ng matuwid. Hindi lang pag-iwas sa masama, pakinggan nyo maigi, maraming Christian ngayon, umiiwas sa masama, pero wala rin namang ginagawang mabuti. Let me just repeat it. Maraming Christian ngayon, umiiwas sa masama, pero wala rin namang ginagawang mabuti. Silent sila pagdating sa pag-share, silent sila sa paggawa ng mabuti, pero di sila gumagawa ng masama. Kapatid, importante, para mamuhay tayo ng matuwid, importante yung ating mga pinapasok sa ating puso, sa ating isipan. Magbasa ka ng salita ng Diyos, manalangin ka araw-araw, mag-serve ka sa church, ano pa, mamuhay ka ng may disiplina. Why? Because hindi sa lahat ng pagkakataon motivated ka. What's the difference between motivation and discipline? Pag motivated ka, yes, ang sarap kumilos kasi motivated ako eh. Paano pag hindi mo na feel na motivated ka? Are you still going to walk like Christ? Are you still going to move forward, to be committed? For you to be committed in your Christian walk, yes, importante ang motivation, but it takes a lot of discipline to stay committed. Why? Kasi ang Christian life hindi po madali. Maraming pagsubok,
marami pong mga temptation, marami pong mga testing na inaalaw si Lord, hindi para malaman ni Lord ang puso natin, kundi para i-expose ang tunay na nilalaman ng kalooban ng puso natin. Ang tunay na evidence ng victory ay buhay na nabago. Kaya mga kapatid, if you're a Christian, panalo ka kay Kristo. Kaya wag mo nang balikan yung isang bagay na tinalo na niya. Let me repeat it. Sin no longer reigns where Christ truly lives. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Verse 54. Unang victory over sin. Verse 54, sabi, when the perishable has been clothed with imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Verse 55, where, O death, is your... saan ngayon? Kamatayan ng iyong katagumpayan. Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Verse 57, but thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Ano yung tatlong victory na matatagpuan natin sa katagumpayan ni Jesucristo na dapat tinataglay natin at nilalakaran natin sa ating buhay? Una, victory over sin. Dahil niligtas ka ni Lord, may kapangyarihan kang mag-say no. Pangalawa, victory over death. Type nyo nga po sa comment section, victory over death. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 55, oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? Yung salita pong victory, yung English word po na yan, galing po yan sa original Greek, na ang ibig sabihin ay nikos, na ang ibig sabihin ay complete conquest. Pakinggan maigi. Complete conquest. Yan po ang ibig sabihin niyan. Ang libingan ay hindi katapusan. Ulitin ko. Para sa mga hindi po mananampalataya, that's the end. After ng kamatayan, yes, eternal separation with God. Ang libingan ay hindi nakatapusan para sa mga mananampalataya. Pakinggan maigi. Ang kamatayan ay daanan na lamang para sa mas magandang buhay. Buhay. Kasi if you're a Christian, may eternal life ka. That's according to John chapter 3, verse 16. May resurrection. Dahil si Jesus Christ namatay sa cross, after 3 days na buhay muli. If you're a follower of Christ, sinasabi ni Apostle Paul na ganun din ang mangyayari sa mga taong nagsuko ng kanilang buhay sa ating Panginoon. Tignan natin saglit yung verse 22 ng 1 Corinthians 15. Sapagkat kung paanong tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, si Adam, namatay. Ganon din naman, dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, dahil nakipag-ugnayan ka, ibig sabihin, nakipag-relationship ka kay Christ, tayong lahat ay muling mabubuhay. Therefore, we can conclude, ang mga taong mananampalataya, mamatay man ngayon physically, sila po ay muling mabubuhay. I remember yung sinabi ni D.L. Moody, sabi niya, death is not the end. It is the entrance. Let me just repeat it. Ang kamatayan, hindi ang katapusan. Yun ang entrance para makasama natin ang ating Panginoon. So, tanggalin po natin. Lord, tulungan mo na matanggal po sa amin yung takot sa kamatayan. Para sa isang believer, hindi parusa ang kamatayan. Daanan. Let me just repeat it. Ang kamatayan para sa isang believer, hindi ito parusa ng iba takot na takot. Hindi ko sinasabing wala na tayong mararamdaman takot kapag nag-a-approach tayo sa death. Pero pwede po natin disiplinahin ang ating sarili na ipaalala sa ating mga sarili, na ang kamatayan na hindi kaparusahan. Kaparusahan para sa mga taong hindi tumatanggap kay Lord. Pero para sa mga taong tumanggap kay Lord, doorway na po siya para makasama natin ang ating Panginoon. Hindi mapupunta sa wala ang iyong kamatayan. Mapupunta ka kay Kristo because death is not the end, it is the entrance. Kaya importante no mga kapatid, we need to live with eternal perspective. I-type nga natin sa comment section, eternal perspective. Why? Kasi kung ang buhay mo ngayon naka-anchor lang sa mundo, pag nawala, talo ka. Pansinin mo, maraming Christian ngayon, lugmok na lugmok. Kasi nadi-divide yung ating attention. Yung iba naka-anchor yung kanilang kaligayahan at kasiyahan sa pera. Yung iba naka-anchor yung kanilang kaligayahan at security sa business deals, sa mga kliyente. Paano pagka walang pumasok na client? You see? As Christians,
Pastor, bakit minsan tinatanggal ni Lord yung pangkabuhayan ko? Bakit minsan, Pastor, kung ano pa yung nagbibigay ng, alam mo yun, ng supply ko, yung pa yung tinatanggal ni Lord? Pakinggan nyo maigi. Sometimes, inaalaw ni Lord yung mga bagay na inaasahan natin dito sa mundo para turuan tayo na mamuhay na merong, catch this, na merong eternal perspective. Na lahat ng ating mga ginagawa ngayon in just a snap of God's finger, pwedeng matanggal ang buhay, pwedeng mawala ang negosyo, pwedeng mawala ang mga taong minamahal mo. Now listen to this. Hindi ko sinabing hindi na tayo masasaktan. Hindi ko sinabing permanente ang lahat. Lahat may katapusan. Pero pag natuto po tayo na iangkla ang ating perspective sa eternity, kahit mamatay ka, kahit mawala ang negosyo, kahit mawala yung mga inaasahan mo, panalo ka pa rin. Alam nyo kung bakit? Because we live with eternal perspective. Why? Kasi kapag namuhay ka na may eternal perspective, ano man ang pinagdadaanan mo yan, gano'ng katindi, gano'ng kahirap, gano'ng ka-challenging, mawala man ito, hindi ka nakatuon doon sa now mo. Nakatuon ka doon sa eternity mo. Kaya walk with confidence, not defeat. Hindi ka talunan. Hindi ka na dapat nabubuhay na para kang laging talunan, yung parang lagi ka na nakakunot yung mukha mo. Kapatid, huwag ka na matakot sa future. Because as long as you are with Christ, secure ang future mo. Why? Kasi hindi ka na alipin ng anxiety. Ang isang Kristiyano, hindi na dapat alipin ng anxiety. Hindi na dapat tayo kontrolado ng mga uncertainties. Paano pag ganito? Paano pag ganyan? Paano pag ganire? Listen to this. Ang worst enemy mo, nakamatayan. Bakit ko sinasabi? Future anxiety, yung mga financial difficulties. Pakinggan nyo maigi. Hindi pera ang ating worst enemy. Hindi architectural design, hindi physical na karamdaman ng ating worst enemy. Our worst enemy is sin. Our worst enemy is death. E tignan nyo maigi. Tinalo na ni Lord ang kasalanan at tinalo na ni Lord ang kamatayan. So therefore, kaya rin talunin ni Lord yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo. Kung tinalo niya nga ang kasalanan at kamatayan, ano pa kaya yung mga pinagdadaanan mo? Kaya anchor your hope in Christ alone. Hindi sa good works ka maliligtas, hindi sa religion, hindi sa effort mo. Maliligtas ka sa pamamagitan lamang ni Lord. Kaya sabi niya, He gives us victory through our religion? No. Through our self-effort? No. Through our skills? No. He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Kaya wag mong iangkla ang buhay mo sa sarili mo lang galing at sa mga nakikita mo sa paligid. Kasi anytime pwede siyang mawala. But as long as your faith is in Christ, yes, may mga pinagdadaanan kang problema. Yes, may mga balak ang kaaway na gusto kang pabagsakin. But as long as your hope is in Christ, secured ka. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Noong tinuro po sa akin yung pagbibigay sa expansion, aside po sa gusto ko din pong makatulong sa church, God reminded me that as His shepherd, who am I not to give for His kingdom, no? He reminds me that He is our ultimate source at lahat naman po ng meron ako ay galing at pahiram lang po sa akin ni Lord. God taught me to be obedient to glorify His name. As a first-timer po na magbigay po sa expansion, marahil gaya din po ng iba sa inyo, may takot din po ako na naramdaman na baka kapusin dahil isa din po ako sa provider ng family at during that time din po, nasa testing season din po ako ni Lord financially dahil yung previous employer ko po noon is hindi niya po nami-meet yung naging agreement po namin, no? But despite of my circumstances, alam ko po na nangungusap po sa akin si Lord na sundin at gawin ko po yung inuutos niya sa atin na siya na po ang bahalang mag-provide for my expansion. And praise God for His mercy and grace dahil hindi ko pa man po nabibigay yung para sa expansion ko, pero binibigay na po ni Lord yung mga nasa prayer request ko po, no? At praise God din po dahil sinupply niya na din po agad yung kinopmit ko po for that expansion po. And through His will din po, no, by God's grace,
God provided us clients at yung pinagpipray ko po para sa kapatid ko na magkaroon po ng stable job is pinrovide din po ni Lord. That time po talagang ipinagkatiwala ko na po talaga kay Lord yung work na ibibigay niya po para sa kapatid ko dahil gusto ko din naman po na yung will pa din po ni Lord yung masunod. And by His grace po, binigyan niya po ng opportunity si Kuya to work abroad. And nagpapasalamat din po ako sa Lord dahil bago po umalis si Kuya, nadala ko po sila, yung family ko po and yung other relatives ko po sa church. Nakapakinig din po sila ng Word of God and nagkaroon din po kami ng quality time to bond with each other. And by God's grace din po and His provision, na-celebrate din po namin yung 50th birthday po ni Mami na matagal na din po namin pinag-pray. Ang mensahe ko po sa lahat at paalala na rin po ito palagi sa sarili ko na obey God even in hard times dahil si Lord pa din naman po talaga yung nagsusupply ng pangangailangan po natin at surrender lang po natin lahat sa Panginoon dahil naniniwala po ako na anuman po yung pinag-pray po natin, si Lord pa din naman po talaga yung may final say sa lahat. I also reminded myself that I am not giving because I need something from God, but because it is written and He has already blessed me and given me the gift of life. Mga kapatid in Christ, I challenge you to do the same because the God who brought you into it is the God who walked you through it. I know that God will sustain us according to His will. I am Janeline Reyes, one of the members of Amazing Hope Crossover Campus. Praise God. Lastly, ang ganda po nito yung verse 58. Tatlong victories na dapat kiniklaim at nilalakaran po natin sa ating mga buhay. Tandaan niyo, ang dinidil po natin dito sa series natin na undefeated. Nakikita niyo naman yan sa aking background. Maraming Christian na pagtagumpayan na ni Lord yung kanilang pinagdadaanan, pero hindi nila nare-realize, kaya pala nilang lakaran ito. Now, napakaganda nito. Yung pangatlo, sabi ng verse 58, therefore, kaya may therefore kasi may mga sinabi siya sa 57, 56, 54, 55, therefore, my dear brothers and sisters, sabi niya, dahil gano'n na nga yung ginawa ni Lord, sabi niya, stand firm. Let nothing move you. Hindi siya pakiusap. Command siya. Dahil may ginawa na si Kristo, dahil magre-resurrect ka, dahil nag-resurrect si Kristo, dahil tinalo niya ang kamatayan, dahil tinalo niya na wala nang effect sa'yo ang kasalanan, and let nothing move you. Ito na yung application. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ano yung katagumpayan? Victory, pangatlo, victory in service. Can you type that in the chat? Victory in service. Tingnan niyo po maigi ito. Sabi ng verse 58, your labor in the Lord is not in vain. Yung salita pong labor, galing po yan sa original Greek na kopos. Na ang ibig sabihin ay toil, hindi yan yung kumpare mo, oy, toil. Hindi, toil yun, toil. Toil, hard work, even to the point, catch this, even to the point of exhaustion. Si Apostle Paul, he was pertaining hindi sa labor na manggagawa lang na nagtatrabaho ordinaryo. Sinasabi niya, yung ginagawa mo para sa Diyos. Kung nagtatrabaho ka at ginagawa mo ito para sa Diyos, pasok yan dito. Ang tanong, yung mga ginagawa mo ba para sa Diyos? O para sa sarili mo lang benepisyo? Para sa sarili mo lang kasikatan? Your labor, yung ginagawa mo daw para kay Lord, sabi ng Bible, is not in vain. Okenos ang ibig sabihin sa Greek. Ang ibig sabihin, hindi walang saysay. So, ano yung pwede nating matutunan as we end? Lahat ng ginagawa mo para kay Lord, whether nag-aaral ka ng mabuti para kay Lord, nagtatrabaho ka, nagninegosyo ka para kay Lord, nagsuserve ka sa church. As a matter of fact, while I speak right now, may mga tao behind the camera na for how many months, for how many years, nagsuserve para sa Lord. Ang sinasabi ng Panginoon, lahat ng ginagawa mo para kay Lord, sa likod o harap man ng camera, basta ginagawa mo para sa Diyos,
may eternal value siya. Kapatid, nagdi-depreciate ang mga bagay dito sa mundo. Pero iba yung eternal value ng ginagawa mo para kay Lord. Walang masasayang kapag ginagawa mo yung ginagawa mo para sa Panginoon. May reward ang faithfulness. Yes, we are saved by grace through faith in Christ alone. Wala kang ambag sa kaligtasan mo, maliban lamang sa pagiging makasalanan mo. Pero yung reward ni Lord, hindi siya by grace. Ibang reward ito, hindi eternal life. Yung mga ginagawa mo para kay Lord, it has something to do with your work for the Lord by reward ng faithfulness. Yan ang tatandaan ninyo. Sabi ni Elizabeth Elliot, nothing done for Christ is ever wasted. Ganda nito. Pwede niyo pong screenshot yan sa ating screen. Sabi ni Elizabeth Elliot, ulitin ko, nothing done for Christ is ever wasted. Anumang daw bagay, let me elaborate that. Let me expound that. Anuman daw bagay na ginagawa mo para kay Kristo ay hindi sayang. Kaya wag mong isipin, pambihira, yung mga classmate mo, yung mga katrabaho nag-i-enjoy sa buhay, sa mga kasalanan, ang sarap maglaklak, ang sarap ng babae, ang sarap ng lalaki, ang sarap magsugal, samantalang ikaw namumuhay ka ng matuwid. Tandaan mo, yung ginagawa mo para sa Diyos, hindi sayang. Yung ginagawa nila para sa mundong ito, yun ang sayang. Kasi nasasayang yung time nila. Alam mo kung nare-realize ko lang, gano'n ka-precious yung time? Time is currency. Yun ang pinakamahal na currency. Why? Kasi yung piso, yung dollar, pwede magtaas, magbaba, pwede kang mangutang, pwedeng ibalik ang pera. Pero ang time, hindi na siya maibabalik. Kaya don't waste your precious time. Nothing done for Christ is ever wasted. Huwag mong sayangin. Kung ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho, huwag mong sayangin ang panahon mo. Serve Jesus. Share Jesus. Why? Because nothing done for Christ is ever wasted. Alam ko hindi madaling maging Christian. Some of us, baka may nakikinig sa atin ditong pastor. Dito ka nakakakuha ng motivation, ng drive, ng encouragement. Iba naman sa ating church leaders. O perhaps, nandito ka dahil bagong Christian ka pa lang, 2-month-old, 3 buwan ka pa lang Christian. Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo, tumingin po kayo sa aking mga mata. Magpatuloy ka kahit napapagod ka sa iyong pagsunod kay Lord. Kahit na ikaw lang ang Christian sa iyong family, financially lack ka ngayon, walang pumapasok na client, walang pumapasok sa business mo. Kapatid, kahit napapagod ka, financially, emotionally, mentally, magpatuloy kang sumunod kay Lord. Why? Because nothing done for Christ is ever wasted. Sa mga nagmi-minister, sa mga nagsuserve, maglingkod ka kay Lord kahit walang nakapapansin sa'yo o walang pumapansin, kahit walang pumapalakpak sa'yo na marami. Bakit sa kanya daming pumapalakpak? Bakit sa kanya daming naglalike? Sa akin wala. Tandaan mo, hindi marami ang audience natin. Every time we do our work for the Lord, catch this, we only serve one audience. Isa lamang po ang pinaglilingkuran natin at sinasamba natin ng Diyos. Mapansin ka man ng nanay mo, ng pastor mo, ng tatay mo o hindi, ang importante na papansin ni Lord yung ginagawa mo para sa Kanya. Nothing done for Christ is ever wasted. Kaya maging steadfast ka, maging immovable ka. Bigyan ko lang kayo ng context. Nung panahon nila Apostle Paul dun sa Corinth, kaya sinasabihan niya, huwag kayong parang nagka-camouflage na kapag kakasama mo, kumpare mo nagiinom ka na rin. Sabi niya, maging steadfast ka, maging immovable ka. Huwag kang yung parang hayop na, alam mo yun, yung uri ng reptile, if I'm not mistaken, na kung halimbawa blue yung nature o yung lugar na kinabibilangan niya, magiging blue rin yung skin niya. Pag brown naman, magiging brown. Ang tawag doon ay chameleon. Do not be a chameleon. Be a Christian who is steadfast and immovable. Because nothing done for Christ is ever wasted. Kapatid, hindi ko alam kung ano yung mabigat na pinagdadaanan mo. Pero magpatuloy ka, maglingkod ka, at maging immovable ka sa iyong pananampalataya. Stay rooted in Christ. Keep moving forward. Panalo ang ending mo. Why? Kasi napagtagumpayan na ito ng ating Panginoon. Kaya worth it ang iyong laban. In conclusion, ang Christian faith po natin, sabi ko nga kanina, we are fighting on a one battle. Para kang nanonood ng isang laro na replay na alam mong tagumpay na kayo. Bakit hindi nag-worry yung tatay
Nanonood sila ng basketball. Sabi ng asawa niya, bakit hindi ka nag-worry? Di ba favorite, ano mo yan, team mo yan? Usually kapag ka nanonood ka, pag alam mong delikado yung team mo, ang ginagawa mo, ba naman yan, naanis ka, nag-worry ka. Sabi niya, honey, alam mo bakit di ako nag-worry? Bakit? I am watching on a one game. Bakit? Replay yan, yung pinapanood ko, panalo na yung team ko. You see, ganun ang sinasabi ng kanina pa nating pinag-aaralan dito. Tayo ay lumalakad sa isang digmaan na napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Kaya huwag kang magpapanik na pagtagumpayan na ni Lord yung finances mo. Huwag kang magpapanik na pagtagumpayan na ni Lord yung worries mo. Huwag kang magpapanik, it's organic. Na pagtagumpayan na po ng Panginoon ang lahat ng pinagdadaanan mo. Ganon din ang resurrection. Kaya ang challenge ko sa inyo ngayon as I end, tanungin mo ang sarili mo, pagdating sa kasalanan, namumuhay ba ako na paraang panalo na ako? Talunan ka pa rin ba? O nabubuhay ka na naman sasabi mo na, Lord, hindi ako perfect, pero ang dami ko na napagtagumpayan. Lustful thoughts, lustful behavior, Lord, yung pandaraya, yung pagiging kuripot na pagtagumpayan ko na yan. Pagdating sa death, mas matimbang ba ang takot ko sa kamatayan o tiwala ko sa tagumpay ng ating Panginoong Hesus? Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa napakagandang mensahe na inyo pong ipinagkaloob. Lord, because you are risen, we are not fighting for victory. We are living from victory. Kaya naman, kapatid, kung first time mo nakapakinig sa mensaheng ito at gusto mong isuko ang iyong buhay kay Lord, may nagtatanong ka dito sa mga nanonood, baka natatanong mo, how can I have a relationship with Jesus? Sabihin mo lang na makasalanan ka. Admit that you are a sinful person. Admit that you are a bad person. Regardless of kung paano ka tignan ng tao, aminin mo na makasalanan ka. Masama tayo. Matatanggap lang tayo sa langit sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus. Sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. Apart from your good works, I am damned. I am destined to hell. Starting today, Lord, I repent from my sins and I am putting my faith in the finished work of Christ. And starting today, I am confessing that my allegiance is with Christ. Ikaw na, Lord, ang kakampi ko. And starting today, Lord, tulungan niyo po ako na mamuhay na meron pong commitment at may kapayapaan, may kagalakan sa puso ko, knowing that Jesus Christ died for me. And after 3 days, He resurrected. Lord, pagpalain niyo po mga kapatid ko. I pray that you restore that person. I pray that you provide for that person. I pray that you save that marriage. I pray that you save that finances, Lord. Ano man ang kanilang mga pinagdadaanan, we have victory in Christ. Kasi napagtagumpayan na ni Kristo ang kamatayan. May nanalo na. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat na pinagpala ay magta-type at magsasabi ng Amen and Amen. Praise God! Come on, pwede bang i-type natin sa comment section, I am blessed. Amen and Amen. This has been Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus. Pagbihira. First installment pa lang yan ng ating series, brand new series, Undefeated, Victory Through Christ. See you next week. Napakaganda po ng ating pag-uusapan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God loves you.